Magandang umaga mga kasaluyot, at ngayon ay magbibigay tayo ng magandang tips. Alam mo, ayoko talaga sanang ituro ito kasi treasure ko ito eh. Pero dahil na lang para may legacy naman tayo dito sa YouTube, para marami rin tayong matulungan na gustong magkaroon ng tanim na ito, ay ito. Pupunta tayo dun sa aking apple na puno. Yan mga kasaluyot, ito yung ating puno ng mansanas. Kung nakikita nyo, dahil markot, no? So puputulin natin tong ibang part niya. Putulin natin. Ito. Yun. So ito ang papatubuin natin ngayon. Ay, sorry. Mga kasaluyot, ito na yung ating sanga ng apple. So ito kung nakikita nyo. So yan. Kung i-search nyo, totoong apple yan. So may mga tanim tayong ganito. So ang gagawin natin, papatubuin natin itong mga sanga niya para mabilis tayong makapagparami ng ating apple. At sa parang ito ay hindi na tayo magpapatubo galing sa buto. Doon na lang. So gusto ko talagang isikreto, pero gusto ko talagang turuan dito. Pero let's go para matutunan nyo na rin at makapagparami na rin tayo ng apple dito sa Pilipinas. Sabay-sabay tayo niyan. So ayun mga kasaluyot, narito tayo upang i-demonstrate. So ito na yung ating nakuhang mga apple natin, ano. So ang gagawin natin diyan, siyempre i-trimin lang natin 'yan. I-trimin natin para maihiwa-hiwalay natin. So let's go. Mga kasaluyot, kung gusto niyo rin pala matuto kung paano markot ng apple, magpatubo ng apple galing sa buto, meron din tayong mga video dito sa ating YouTube. At kung gusto mo i-browse yan, makikita mo doon kung paano ko pinatubo yung unang-una kong apple hanggang sa paano ko pinadami yung apple ko na mabilis, kagaya ng tinuturo ko ngayon sa inyo. At syempre meron din tayong mga tips sa mga iba pang prutas, halaman, mag-browse ka lang dyan. Kaya kung bago ka pa lang, pwede ka nang mag-subscribe dito. Mag-comments ka rin dyan ng iyong mga suggestion at mga tanong. So dahil tapos na at nahiwa-hiwalay na natin, so kailangan yung ilalim may matigas na part. So kaya tinanggal natin, may matigas na part. So ihiwalay natin. Okay. So dito naman yung ating soil. So sa soil naman, mahalagang tandaan na dapat ay mabuhagag, ano? Tapos so nilalagyan natin to ng yung ipa o kaya rice hull o kaya yung kusot, pampa, buhaghag. So buhaghag kailangan. Next up, prepare lang natin. Sunod natin, handaan natin itong ating mga sanga ng ating apple. Ilagay natin, place sa gitna. Okay. Ilagay natin. Wala tayong ibang hala. So ito. Okay. Ilagay natin. Ilagay. So ang main component nito mga kasaluyot ay itong ating lupa. So ilagay. Okay. Ilagay. Alright. Itong maliliit, pwede natin itusok dyan. Okay. So gets where's enough. So ready na, no? Okay. At ang sunod natin gagawin ay ipapasok natin siya sa cellophane o plastic na kagaya ng napapanood ninyo. So parang ito ay propagate natin siya dito sa loob ng halos 2 buwan. So halos ang una kong harvest is August 19. Ngayon ko siya in-harvest halos 2 buwan. And syempre kahit hindi mo nadiligan yan, hindi naman natutuyo yan kasi magpapawis yan, magmo-moisture yan. At sa una, didiligan syempre, kagaya na nakikita nyo. Pero sa sunod na hindi nyo na didilig-diligan, dapat ilalagay nyo sa hindi masyadong naiinitan o talagang may sinag lang pero hindi naiinitan na direkta. At syempre, iwasan ninyong magalaw-galaw. At yan, kaya ginawa ko, tinatali ko siya pataas para hindi madaganan yung ating mga pinapatubong apple o ubas. So yan, kung nakikita nyo. Gaya nga noon, 2 months sa paghihintay natin mga kasaluyot. At pagkatapos noon, sigurado pwede na tayo mag-harvest
ng mga may mga roots na. So ito ay kailangan nating harvestin na natin ito. Yung ating unang ginawa. Ito ay August 19 natin nilagay dyan. Ayan. Kasi nyo pinapakita ko dyan yung tag, yung August 19 date. Nilagyan ko kasi ng date. Tapos pag nag-harvest na kayo, kailangan dahan-dahan lang mga kasaluyot at masilan yung ugat. Maliliit pa kasi yung roots at vulnerable na pa, baka maputol, sayang lang. And yung mga hindi pa tumubo, pwede nyong ibalik uli sa process. So maghintay ulit tayo ng another 1 month, tapos check ulit natin hanggang sa mag-roots na sila. So tara, harvest na tayo. So yun, after almost 2 months, harvest na natin itong ating pinaka-ugat na apple. So kailangan maging meticuloso tayo kasi posibleng may mga roots na ito eh. So yung mga walang roots, pwede nating ibalik ulit sa proseso. Gaya nito. So wala. Okay, dahan-dahan tayo. Kasi posibleng may ugat na, no? Okay. Tignan nyo, buhagaga. So may mga nakikita kayong mga puti-puti na yan. Posibleng maging roots yan. So okay, wala pa rin. Successful ba tayo o hindi? So okay, tandahan. Oh, may roots na to. May roots, tandaan. So kailangan nating tanggalin itong lupa para maingatan yung roots. Okay, may roots na. Oh, haba na oh. Okay, right, successful tayo naman. So pwede na nating ilipat to. Mamaya ilipat natin mamaya. Okay guys, 1-0. Tingnan natin tong iba kung meron. Okay, wala pa rin. Okay, then wala pa rin. Okay, halos isa lang yung nakuha natin, nakuha natin. So tingnan naman natin to. Luba natin yung lupa. Wala. Natin. Yan. Oh, tanda lang, baka mayroong may ugat. Wala pa rin. Okay, meron to. Okay. Alright. Tanya may ugat to. So, be careful. Times 2. Tingnan natin itong iba. Wala pa rin. Tingnan natin. Okay, mayroon na siyang konting ugat-ugat oh. Ayan oh, puti-puti. Ayan oh. Yan oh. Di ba? Set aside na natin yan. Then ito, ata may ugat. Lipat na natin. So, yes. Okay, makapal na pala. Okay. Right. So, naka-harvest tayo ng 3 siguradong may ugat na, So, yun lang. Lipat na natin to dun sa ating fat.